Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Si Maria ay nagmamadaling pumunta sa isang bayan sa kaburulan ng Huda. Pagdating sa bahay ni Zacarias, binati niya si Elizabeth. Nang marinig ni Elizabeth ang bati ni Maria, naggagalaw ang sanggol sa kanyang tiyan. Napuspos ng Espiritu Santo si Elizabeth at buong galak na sinabi, "Pinagpala ka sa mga babae at pinagpala rin ang dinadala mo sa iyong sinapupunan. Sino ako upang dalawin ng ina ng aking Panginoon? Sapagkat pagkarinig ko ng iyong bati, ay naggagalaw sa tuwa ang sanggol sa aking tiyan. Mapalad ka sapagkat nanalig kang matutupad ang ipinasabi sa iyo ng Panginoon." At sinabi ni Maria, "Ang puso ko'y nagpupuri sa Panginoon at nagagalak ang aking espiritu dahil sa Diyos na aking tagapagligtas, sapagkat nilingap niya ang kanyang abang alipin. At mula ngayon, ako'y tatawaging mapalad ng lahat ng salinlahi, dahil sa mga dakilang bagay na ginawa sa akin ng makapangyarihan, banal ang kanyang pangalan. Kinahabagan niya ang mga may takot sa kanya sa lahat ng salit-saling lahi. Ipinakita niya ang lakas ng kanyang mga bisig. Pinangalat niya ang mga palalo ang isipan. Ibinagsak niya ang mga hari mula sa kanilang trono at itinaas ang mga nasa abang kalagayan. Binusog niya ng mabubuting bagay ang mga nagugutom at pinalayas niyang wala ni anuman ang mayayaman. Tinulungan niya ang kanyang bayang Israel bilang pagtupad sa pangako niya sa ating mga magulang, kay Abraham at sa kanyang lahi magpakailanman. Tumira si Maria kina Elizabeth ng may 3 buwan at saka umuwi. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Ngayon po ay August 15 at ating pong ipinagdiriwang ang dakilang kapistahan ng pag-aakyat sa langit sa mahal na Birheng Maria. Pag-aakyat. Maganda pong mas maintindihan natin na hindi umakyat si Maria, kundi siya ay iniakyat. Magkaiba po kasi yung ascension dito sa assumption. Yung ascension ay yung pag-akyat ni Jesus sa langit. May kakayanan si Jesus na umakyat sa langit. Si Maria bilang tao, walang kakayahan sa sarili niyang kakayanan o lakas, hindi siya makakaakyat sa langit, kundi ito ay isang biyaya na ipinagkaloob sa kanya matapos nga ang lahat ng kanyang pakikiisa, pakikibahagi sa plano ng Diyos ng kaligtasan para sa lahat. Sinasabi po na matapos siyang mamatay, siya po ay inilibing at pagkatapos nun, wala nang nakita na katawan sa pinaglibingan kay Maria, kung kaya't ipinahayag na siya ay iniakyat, katawan at kaluluwa. Isa po ito sa 4 na dogma patungkol kay Maria na atin pong niyayakap. Pero maganda din po na mapaalalahanan tayo, bagamat hindi rin naman natatapos ang mga bumabatikos sa mahal na Birhen
ang bumabatikos sa mga Katoliko na nagdarasal sa mahal na Birhen patungkol dito. No? Sadyang hindi nila ito matanggap, hindi nila ito maunawaan. Pero para sa ating mga Katoliko, hindi maihihiwalay si Maria sa atin pong pananampalataya. Kung tutuusin po, no? Gaya nga ng sinabi sa Panimulang Bati, 1950 pa lang ito na-i-declare ng simbahan. Dahil unti-unti, no? Yung bago naging 4 na dogma ay talagang pinagnilayan ng mabuti at sa gabay ng Espiritu Santo sa atin pong Santo Papa ay na-i-declare ito na maging dogma o bahagi ng ating pananampalataya. Baka nga mas matanda pa kayo sa dogmang ito. Kasi 1950, meron dito mga pinanganak, 1945 pa o 19, mas matanda pa, no? Pero ganun pa man, nananatiling yung hiwaga o misteryong ito ay talagang hindi pa natin 100% na, kumbaga, nauunawaan sa ating pong pag-iisip. Pero siguro, no, lahat naman tayo, maging ang mahal na Birhen, inahangad na makabalik tayo o mapunta tayo sa langit. Kaya nga hanggang ngayon, talagang kumikilos din ang Diyos sa tulong ng mahal na Birhen o sa pakikiisa ng mahal na Birhen na tayo po ay talagang magabayan na mas mapalapit tayo kay Kristo. Pero kung titingnan natin sa atin pong Ebanghelyong narinig, nang dumalaw si Maria sa bahay ni Elizabeth, napuspos ng kagalakan si Elizabeth, maging yung sanggol sa kanyang tiyan. At maging si Maria ay nagpuri, no, ng buong galak. Ang puso ko'y nagpupuri at nagagalak sa aking Panginoon. So, isang aral na matututunan natin kung gusto nating mapunta sa langit. I'm sure, pag tinanong ko kayo, gusto niyo mapunta sa langit. Tingnan niyo nga mga mukha ng katabi ninyo kung mapupunta ba sa langit. Ha? Walang mapupunta sa langit na malungkot ang buhay dito sa mundong ito. Malungkot ba o masaya ang buhay? Kasi tinan nyo, no? Si Elizabeth, matanda na ito. Baka mas kasintanda din ng iba sa inyo dito. Pero ngayon, 6 months ng buntis. Pero mahabang panahon siyang naghirap din. Yung dala-dala niya sa kanyang sarili na kinukutya siya, pinagtatawanan siya dahil hindi siya magkaanak. Hindi siya binibigyan ng biyaya ng Diyos. Si Maria, ikakasal na rin, pero ipinahayag sa kanya na mabubuntis siya. May pagdaraanan nito. Pero sa kabila nito, biruin nyo, no? Kahit na mayroong pinagdaraanan, mayroong galak, mayroong saya sa kanilang pagkatao, sa kanilang buhay. Naiintindihan ba? Kasi kung puro problema ang tinitingnan natin at doon tayo nakafocus, hindi ka talaga magiging masaya. At kapag hindi ka naman masaya, yung mga tao sa paligid mo, hindi rin nagiging masaya. So, paano tayo makakarating sa langit? Kung dito pa lang, hindi tayo nagiging masaya. Kahit may pinagdaraanan tayo, hindi ito dapat maging hadlang para maranasan natin at maipadama natin ang saya sa atin pong kapwa. At hindi rin hadlang dapat ang ating mga pinagdaraanan para tayo makapaglingkod sa ating kapwa.
Pero ulitin ko po, no? Sikapin din natin na habang tayo ay naglilingkod, nagiging masaya tayo at nakakapagpasaya tayo ng kapwa. Isa yan sa maaari natin mapagnilayan kung gusto nating makarating sa langit. Amen?